Naniniwala ba kayo mga tol sa kasabihang hindi nagsisinungaling ang ebidensya? Kasi mukhang kailangan po nating isampal po ito kay Alan Peter Cayetano kung kayo po'y naniniwala dyan. Again, sinasabi po ni Gasa Belga sa kanyang programa lagi, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. At sino ang sinungaling kung ganon? Ito kasi ang sinabi nito pong si Alan Peter Cayetano, mga tol, pakinggan po ninyo. Sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. So, I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Di ba? Unang-una po, gusto ko pong isaad na pagkatapos ng 6 na araw na masusing pag-iimbestigasyon, paghagila po ng lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. Unang-una po, for the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. Lahat ng ebidensya ay tumuturo na walang pag-atake sa Senado. O, sana, Alan Peter Cayetano, maunawaan mo na hindi nagsisinungaling ang mga ebidensya. At syempre, ito po yung summary ng findings ng DILG under syempre ng investigation ng ating kapulisan. Babasahin ko po sa inyo ang nakalagay po dito sa balita mula po sa DZMM Teleradyo. Nanindigan ng DILG na hindi inatake ang Senado noong nakaraang linggo, taliwas sa pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Alamin ang ilang finding ng investigasyon ng DILG at PNP sa nangyari. Basahin ko po, mga findings sa investigasyon sa gun incident sa Senado. Hindi inatake ang Senado, taliwas sa pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Maituturing na gun-related incident ang pamamaril at hindi pag-atake. Nagpulong ang Senate Office of Sergeant at Arms at Security ng GSIS bago ang insidente. Kaya may idea ang USAA sa paghiling ng GSIS ng seguridad sa NBI. Coordinated sa Senate Security ang pagbarena sa pinto sa pagitan ng Senado at GSIS para paigtingin ang seguridad. 29 na tauhan ng NBI ang dumating sa GSIS compound pero hindi tumapak sa Senado. Batay sa CCTV footage, may ebidensya sa pag-utos ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na mag-lock and load ang mga Marines. Ang ibig sabihin po ng lock and load, ito po ay kadalasang ginagamit ng mga uniform personnel para po maghanda. Maghanda sa isang laban. Lock and load. Ganun po yon. 3 beses nagpaputok si Aplasca, kabilang ang unang warning shot ng buksan ng pinto sa pagitan ng GSIS at Senado. Hindi nagtaas ng baril ang mga ahente ng NBI, taliwas sa pahayag ni Aplasca noong May 14. 44 na basyo ang na-recover na sinasabing galing lang sa 4 na baril. At 3 sa namaril ang pinaniniwalaang tauhan ng USAA, habang isa ang mula sa umaatras na ahente ng NBI at 5 beses nagpaputok ng baril. Yan po, ang summary ng mga kaganapan diyan po sa tinawag na gun-related incident last May 13 in the evening diyan po sa Senate of the Philippines. At syempre, ang bida o kontrabida na si Aplasca, sabi po dito sa balita, idagdag din natin, walang karatratan. Ayon po sa DWAR Abante Radio, Aplasca, walang karatratan, parang 10K ayuda ni SP Alan. Ng teteng na balita ito, may ganong title? Wala yung 10K? Mga tol, sino ba sa inyo umasa doon sa 10,000 pisong pangako
nitong si Alan Peter Cayetano. Pero sa totoo lang, ang dami pong umasa doon, mga kababayan po nating mahihirap, na kaya po binoto si Alan Peter Cayetano kasi umaasa sila na isusulong po nito yung 10,000 piso kada pamilya na kanya pong ipinangako noong siya po'y kumakandidato sa pagkasenador noong 2022. Binura ng DILG at ng mismong CCTV footage ang naratibo ni Senate President Alan Peter Cayetano na under attack ang Senado noong gabi ng Mayo 13. Sa inilabas na video kahapon, walang ibang tao sa paligid ng magpaputok si suspended SAA Chief Mau Aplaska o SAA, no? Office of the Sergeant at Arms. Todo react naman ang mga netizen at binalikan ang sikat na pangako ni Cayetano. Parang yung 10K kada pamilya lang daw na ghost. Multo lang rin pala ang kaaway sa Senado. Naknonteteng. Uulitin natin ha, walang karatratan si Aplaska. At ayon sa netizen, parang 10K lamang na pangako ni Alan Peter Cayetano. Walang 10K. At isa pa, maraming mga bala ang nanggaling sa loob ng Senate building. Yan po ang resulta ng investigasyon. Siyempre, kung sinasabing 5 putok lamang ang nanggaling sa NBI, 5 lamang yung galing o yung 5 lamang yung paputok na yung yung pagputok na nangyari sa labas po ng Senado. And the rest of the 44 gunshots, yung 39, nangyari po yung mismo sa loob po ng Senado. Ngayon, na-interview po kanina si Attorney Melvin Matibag at ilan po sa mga pahayag niya ay ating pong babasahin dito po sa balita ng DZMM Teleradyo. Ikinatuwa ni NBI Director Attorney Melvin Matibag ang lumabas sa investigasyon ng DILG na hindi inatake ang Senado noong nakaraang linggo taliwas sa sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sabi nga po ni Gas Abelgas, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Dagdag pa po nitong si Director Matibag. So, nakita po natin yung ebidensya. Kitang-kita po yung mga CCTV. Ang sa akin lang po, nakakatuwa ito dahil this is redemption to me. It validated my position since day one. Dagdag pa po ni Director Matibag, tanungin po natin sila ngayon nang makita yung ebidensya kung ganoon pa rin po yung posisyon nila. Titingnan natin kung ano magiging posisyon ni Alan Peter Cayetano ha. Mukhang after po ng paglabas ng investigasyon ng DILG-PNP, hindi pa po nagla-livestream itong si Alan Peter Cayetano. Nung nakaraang mga araw, panay livestream. No? Sabi tuloy ng mga netizen, nakita ko na rin sa post ng ibang mga content creator, si Aplaska, putok ng putok. Si Cayetano, putak ng putak. Nag-agree ba kayo dun sa observation na yun, mga tol? Uulitin ko lamang. Sabi ng netizen, sabi ng mga content creators, I hope i-comment nyo, yes or no, kung kayo po'y nag-agree. Si Aplaska, putok ng putok. Si Cayetano, putak ng putak. Kaya sabi ni Director Matibag, tanungin po natin sila ngayon nang makita yung ebidensya kung ganoon pa rin po yung posisyon nila. Wala naman pong masama kung tanggapin na nagkamali po. Baka may maling report na nakapasok sa kanila. Doon sila nagbase. Yan, ang daming naniniwala na si Aplaska putok ng putok, si Cayetano putak ng putak. Tuloy po natin yung pagbasa sa mga balita po dito. Dagdag pa po ni Director Melvin Matibag, we are still on the process of finishing evidence, data gathering, tsaka yung legal preparations po namin. Ito po ay kaugnay sa tanong na kung kakasuhan ba si Mau Aplaska. Nilinaw ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na nasa proseso sila sa ngayon ng pagkuha ng mga ebidensya at paghahanda ng legal na aksyon laban kay Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplaska. Suspended po siya matapos lumabas sa investigasyon na siya ang unang nagpaputok sa Senado noong May 13, 2026. Ayon po kay Director Matibag, of course, we have to consult yung legal namin. Tapos, we will consult also the DOJ kung ano pa yung magandang aksyon doon po sa nangyari na yan based on the evidence gathered by the investigating officers. Ako ang nakikita ko dito bilang dating pulis at isang criminologist,
dapat at least sampahan po ng kasong illegal discharge of firearm. Ito pong si suspended Osaa Mau Aplaska, no? At ayon pa sa balita po na nakalap natin, ang mga tauhan po ng Osaa ay nagpunta po sa Camp Crame ngayong araw po na ito, Miyerkules, May 20. Yan. Yan po sila. Nagpunta po sila sa Camp Crame mga tol kasi sinabpi na po sila ng CIDG kaugnay po ng investigasyon na isinasagawa po ng CIDG. At syempre, malalaman natin kinalaunan ng katotohanan sapagkat sabi nga, uulitin lamang po natin, hindi po nagsisinungaling ang ebidensya. Ito po yun, ano? The Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group on Tuesday, kahapon po yan, at ngayon pumunta na sila, May 19, serve another subpoena to personnel of the Senate Office of the Sergeant at Arms in connection with the shooting incident inside the Senate on May 13. At ngayon, pakinggan po natin yung naging interview mismo kay Director Matibag kanina. National Bureau of Investigation. Nasa linya na po natin. Attorney Melvin, magandang umaga po sa inyo. Good morning po, Sir Alvin. At sa inyo Po. po, mga taga-subaybay. Magandang umaga po. O di parang masaya po kayo dun sa resulta ng investigasyon ng PNP na lumalabas na hindi po talaga under attack ang Senado, kagaya po ng sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, Attorney. Well, tama po yun, Sir Alvin. At actually, kayo po ni Ma'am Karen, ikaw yata yung unang-una nag-interview sa akin. At yan na po yung sinasabi ko mula simula. Ano po. Kung maalala niyo po, nung in-interview niyo po ako nung gabi na nangyayari po yung putuan na yan. Ano po. Opo, kasi ang sabi niya, sabi nung Aplaska dati, parang sinasalakay kami nung NBI kaya kami nagpaputok. Tama, no? Ganun ang sabi niya, hindi ho ba? Kaya Pero, yun po yung sinabi. Pero sabi nga po ni Gas Abelgas, hindi nagsisinungaling ng ebidensya. So nakita po natin yung ebidensya. Ano po. Sabi ni Ireneo Puntuya, babaligtarin na naman yan ni Mr. 10K, galing niyang gumawa ng istorya. Hindi na siya bagay sa Senado, dapat direktor na lang siya sa pelikula. Ang bida, si Robin Padilla. Pero tingin ko, tol, kahit baligtarin ngayon ni 10K, Alan Peter Cayetano, na demonyo sa paningin ni Top 1, ang naratibo, mukhang mahihirapan na siyang kumbinsihin ang tao, lalong-lalo na ito pong inilabas na ebidensya na wala po talagang pag-atake na nangyari sa Senado. Eh kung nung nakaraan nga na wala pang investigasyon na nangyari at hindi pa inilalabas ang mga ebidensya, hindi na pinapaniwalaan si Alan Peter Cayetano. Ngayon pa kaya na meron ng mga ebidensya. Kaya kahit baligtarin niya, gumawa siya ng mga naratibong hindi ka panipaniwala, ang tanging maniniwala na lang kay Cayetano ay ang mga tatanga-tangang Duterte supporters. Ito po yung mga CCTV, ano po. Ang sa akin lang po, nakakatawa to dahil this is a redemption to me, no? Validated my position since day one. Na very consistent po na wala talaga po kaming ginawang gano'n, ano po. Kung ano po yung aking incremento sa inyo, kung babalikan niyo po yung interview ko, yun po talaga lahat naman yung nangyari. and then, magtatanong ka ngayon, ano ang motivasyon o motivation ni Aplaska for doing that? Bakit niya ginawa yun? Sila po yung makakasagot noon. May mga lumalabas po ibang anggulo. At sa pagkakaalam ko naman po, this is still an ongoing investigation by DOJ, by DILG po. Doon po lalabas yan at sila po dapat ang makapagpaliwanag yan. Sa ganang akin po, ako lang nagpapasalamat po sa DILG, sa PNP at sa DOJ po na yung pong aking posisyon mula nung nangyari pa po yun ay ganun po talaga yung lumabas. Opo, pero may ilang senador Alam nyo mga tol, lahat po ng mga kaguluhan na ito ay dulot ng impeachment laban po kay Sara Duterte. No, yan ang malakas na paniniwala ko, bagamat walang direktang ebidensyang tumuturo diyan. Pero lahat po ito sa paniniwala ko hindi mangyayari kung walang impeachment laban kay Sara Duterte. Tandaan natin, kaya po nagkagulo diyan dahil nagpakita si Bato de la Rosa na wanted po ng International Criminal Court. Sinubukan pong arestuhin ng NBI noong May 11 pero umalpas po itong si Bato de la Rosa sa dalawang lady agents na magse-serve sa kanya ng warrant of arrest at tumakbo, nagkandarapa pa sa plenary, no?
at doon nagkaroon po ng change of leadership na siya namang nagprotekta sa kanya at pinlace po siya under protective custody until May 14 nang siya po yung makatakas umaga ng madaling araw ng May 14. Pero before sa pagtakas niya, mga before 8 in the evening nagkaroon po ng putukan. Kaya sa aking pananaw at paniniwala, bagamat wala pa pong kumpirmadong ebidensya na magsasabing ito po ay gawa-gawa lamang, naniniwala ako na gawa-gawa lamang po ang sitwasyon na yon to facilitate the escape of Bato de la Rosa. In fact, mismong asawa po ni Bato de la Rosa ang umamin na tumakas si Bato de la Rosa at nagpasalamat pa sa mga senador na tumulong sa kanya. At higit sa lahat, hindi yan mangyayari kung hindi sa leadership ni Alan Peter Cayetano. Kasi kung hindi si Alan Peter Cayetano ang Senate President, malamang sa malamang na-serve ang warrant of arrest, o kung hindi naman, hindi po pahihintulutan ng ibang Senate President. Kung si Tito Soto siguro ang Senate President, hindi pahihintulutan ni Senate President Tito Soto ang naging aksyon nito pong si Aplaska. Hindi naman kikilo si Aplaska ng ganon kung wala pong go signal ng Senate President. Kaya may kinalaman talaga dyan sa aking paniniwala ito pong si Alan Peter Cayetano, bagamat itinatanggi niya at pinalalabas niya pa na under attack ang Senado. Ngunit balik tayo doon sa usaping impeachment, maisingit ko lamang dahil yan nga po ang punot dulo ng mga gulo na yan sa Senado sa aking paniniwala. Ano po ang update sa impeachment laban po kay Sara Duterte? Natanggap na po ng kampo ni Sara Duterte ang impeachment court summons at binibigyan po ng 10 araw, nang hindi lalagpas sa 10 araw na sagutin. Mula ngayon, May 20, ang summons po na yan. Kaya ine-expect po natin na by May 30, dapat sumagot po itong si Sara Duterte. Balik po tayo dito po sa pinapakinggan po nating interview kay Director Melvin Matibag. Po na gusto kayong ipatanggal sa pwesto. Ano reaksyon niyo po roon? Well, tanungin po natin sila ngayon nang makita ng ebidensya kung ganun pa rin po yung posisyon nila. At ito ang tanong ni Rolando Martiliano. Sabi niya, nagtataka lang ako, Top 1, bakit hindi napigilan ng PNP ang pagtakas ni Tobats? Gayong halos sabay lang lumabas ang PNP vehicle nung oras na tumakas si Tobats. Ganun din ako. Nagtataka din ako. Pero siguro, kung ano man ang dahilan, mag-i-speculate lamang po tayo dyan. Considering na pinagkatiwalaan po kasi ng NBI si Alan Peter Cayetano, kaya medyo nag-relax po sila. Lalong-lalo na wala naman pong utos mula sa ating Pangulong Bongbong Marcos na arestuin si Bato de la Rosa at under protective custody ng Senate of the Philippines si Bato de la Rosa. Kaya nang lumabas yung sasakyan ni Robin Padilla, ay hindi na po ito nahalughog ng ating mga otoridad. Katulad din ng paglabas ng ibang mga senador na hindi po kabilang sa majority. 'Di ba lumabas ang mga sasakyan ni na former Senate President Tito Soto, na pagbabato pa nga sila ng mga kung ano-ano, si Senator Erwin Tulfo at iba pa, hindi na yan chinek. Kasi ang paniniwala at inaasahan, usapang lalaki, ika nga ni Director Matibag, unfortunately, sabi kasi ni Ramon Tulfo, bading daw po itong si Alan Peter Cayetano, kaya walang isang salita. Pero alam ko, ang mga bading, marami tayong kakilalang bading, may isang salita Kaya kahit bading itong si Alan Peter Cayetano, sana meron siyang delikadesa na tuparin yung kanyang sinabi na i-cover under protective custody itong si Bato de la Rosa. Pero ano ang nangyari? Nakatakas, kaya hindi lamang yung mga taong direktang tumulong kay Bato de la Rosa like Robin Padilla na nagmaneho ng sasakyan, dapat pati itong si Alan Peter Cayetano papanagutin. Dahil kung hindi dahil sa kanyang resolusyon na pinirmahan ng majority, wala po sanang protective custody, which is hindi naman po nakalagay sa ating batas. In fact, yun nga po ay pagrespeto lamang sa institusyon ng Senado. Kaya po nakipag-gentleman's agreement itong si Director Melvin Matibag sa kanila. Pero hindi po umubra dahil pinatakas nila si Bato de la Rosa.
kung yung pa rin po mga sinabi, dapat pong balikan. Wala naman po masama kung tanggapin na nagkamali po. Baka po may maling report na nakapasok po sa kanila na doon po sila nagbase. Pero para sa akin po, yung maraming trabaho ng NBI na ginagawa at ang para sa akin lang nakita po ng tao, ng publiko, kayo pong lahat, na yung NBI po ay nagiging transparent po at truthful po sa pag-uulat ng mga pangyayari po sa inyo. Opo. And moving forward, Attorney Melvin, o di usad po tayo, ano po, may lead po ba ang NBI kung nasaan si... Ay nako, ang daming hindi makamove on na tatanga-tangang DDS. Sabi niya, bakit hindi ka natanggal sa pagkapulis? Bakit ka natanggal sa pagkapulis? Kaya ang vlog mo against Duterte, tanga. Makailang beses ko nang pinaliwanag. Walang kinalaman kay Duterte ang pagkakatanggal ko sa pulis, tanga. Ha? Bilang isang tangang DDS, muli kong ipapaliwanag ng maigsi lamang kung bakit ako natanggal sa pulis. Hindi ako nagsumite ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ha? Ganun lang kasimple yon, tanga. Sa bagay, pag pumatol ka sa tanga, dalawa na kayong tanga, kaya pag paumanin niyo na lang mga tol, nabasa ko kasi yung comment, kaya sinagot ko lamang para naman bigyan ng pagkakataon itong tatanga-tangang Josie Brondo at malaman niya na walang kinalaman si Rodrigo Duterte kung bakit natanggal sa pwesto bilang pulis si Top 1. Ako ang umalis dahil hindi ako nagsumite ng SALN kaya kinalaunan natanggal ako sa serbisyo. Tanga. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito kay Director Matibag. Senator Bato de la Rosa, at may balak po ba kayong ipatupad yung warrant galing sa ICC o antayin natin yung Korte Suprema to decide on that issue once and for all? Well, yun po sa unang sinasabi nyo, kung may lead, tuloy-tuloy po yung aming pag-monitor being the law enforcement agency tasked to enforce the warrant. Doon naman po sa pagpatupad ng warrant, meron na pong mga instructions sa amin ng Department of Justice being the lead agency, which, pasensya po, I cannot divulge po yung mga instruction na to because legislated confidential as of the matter. Ano po. Okay. So, ibig sabihin kung may instruction na, may usad simula sa... Kasi ang naunang posisyon is antayin yung desisyon ng Korte Suprema. Tuloy-tuloy naman po, umuusad naman po siya, pero yun nga, yung detalye ng mga utos po sa atin ay sa amin po muna ng banda, sa amin po muna sa NBI, pero hindi po natin ito binibitawan. Ang posisyon na po natin. Maisingit ko lang ito mga tol. Mayroon lang ako nakitang komento nitong si Robin Padilla. No? Sabi ni Robin Padilla, ibinahagi po ng Batas PH, magulo ang bansa, hindi ang Senado. Senator Robin Padilla dismissed claims that the Senate has descended into chaos following last weekend's standoff involving Senator Bato de la Rosa and agents of the National Bureau of Investigation. Anak ng teteng naman na yan. Akalain mo, masasabi mo pa yan, Robin Padilla? Siguro ang dapat nating sabihin, magulo ang bansa natin, hindi ang Senado. Kayo ang magulo dyan sa Senado. Kung meron mang kaguluhan sa bansa, kayo din. Mga Duterte supporter ang nagpapagulo. Di ba? Mismong mga senador na halos pumanig sa inyo, katulad ni Subirin, na tauhan sabi niya No? Kasi alam niya na ngayon lamang nangyari sa 20th Congress kung saan kakabilang nagkaganyan ang Senado, nakakahiya. Oo. Paano nyo sasabihin na hindi magulo? Nagkaputo ka na sa loob ng Senado? Wala namang umaatake? Nagpaputok yung Sergeant at Arms? Kung hindi ba naman yan kaguluhan? Anak ng teteng talaga utak nitong si Senator Robin Padilla. Oh. At hindi lang yan may pagmamalaki pa siyang ginawa. At ipinost niya pa yung picture nila ni Aplaska. Sabi niya, Bismillah. Ewan ko kung ano ibig sabihin ng Bismillah. Isa lang ang batid ko na katotohanan. Ang taong ito ang nagsagip sa mga buhay ng nasa loob at labas ng Senado ay katangahan. Yan nga nagpagulo. Kung walang pagpapaputok na ginawa si Aplaska, wala sanang gulo sa Senado. Hindi naman kayo aatakihin ng NBI. Yun na nga ang sinasabi ng ebidensya Sabi pa dito, ang warning shot niya at warning shot ng NBI ang nagpakalma ng sitwasyon. Hoy, Robin Padilla, hindi nag-warning shot ang NBI. Nagpaputok sila, cover fire ang tawag doon, cover fire. Kasi nagpapaputok si Aplaska.
Ha? Tapos nung nag-cover fire, nakalimang putok ang NBI, Antimano, nagradyo ang NBI team leader, do not engage. Kaya paano mo sasabihin na anak ng teteng ang warning shot na yan ang nagpakalma ng sitwasyon, nagpagulo yan. Ay nako, Robin Padilla, magsasalita ka na lamang, katawa-tawa ka talaga. Dito yung warrant of arrest is a live warrant. At kung ano po yung magiging direction nito ay sinasabi ko, there is a group, there's an interagency council who is deciding on the matter. Opo, pero batay sa inyong informasyon, Attorney Melvin, nasaan po si Senator Bato? Nasa Luzon, nasa Visayas, o nasa Mindanao? I'd rather not mention po, pasensya na Sir Alvin, kasi sometimes yung pong aming pagbabanggit ng mga bagay na ganyan ay maka-affect po doon sa amin ongoing na surveillance and operation po na ginagawa. Basta pang Yun pala ang ibig sabihin ng Bismillah, in the name of Allah. Sige, salamat po sa impormasyon. sure lang po namin sa publiko at sa inyo pong lahat is this is a continuing process po na mag-end up naman po at hopefully we're praying na sa positibo pong resulta ng lahat ng ito po. At pero ang importante, nandito pa po siya sa Pinas. Sa pagkakalam po namin at pakipag-usap sa Bureau of Ang daming galit na galit kay Robin Padilla, pinagmumumura sa chat area. Hindi ko kayo masisisi mga tol kung ganito ba naman kasi ang binoto ng mga tangang katulad ko Sorry inaamin ko naman ako'y nagkamali Napasama kasi sa unit team, hindi na ako nag-isip. Tatanga-tanga talaga bumoto dito kay Robin Padilla. Nagkaroon tuloy tayo ng ganitong uri ng senador. Okay lang yan, naunawaan ko kayo. Sige lang, ilabas nyo, galit ninyo, pagmumurahin nyo dyan sa chat area si Robin Padilla. Totoo naman kasi yung mga sinasabi ninyo. Immigration ay wala naman pong record pa ng kanyang paglabas. At para sa akin po, alam ko naman alam din siguro Senator Bato kung lalabas siya ng masa, it should be very careful because there are 122 nations who are committed to ICC sa mga ganito pong bagay. Pero pwede siyang lumabas sa pamamagitan ng Southern Backdoor. Tingin ko mga tol, baka hindi rin lumabas yan si Bato de la Rosa. Yung sinasabi po ng iba na pag tumakas daw po itong si Bato de la Rosa, pupunta sa China. Hindi po ako naniniwala na sitwasyon ay magiging ganun sapagkat nagkaroon na po ng issue before kay Rodrigo Duterte na magkaroon ng option siya kung siya ay mananatili sa Hong Kong at uuwi dito sa Pilipinas noong March 11, 2025. Ang napabalita pa nga noon, nireject daw po ng China yung hinihiling nitong si Rodrigo Duterte na i-take siya sa kanilang bansa. Kaya parang nagkaroon pa nga di umano ng pressure sa Hong Kong police na kung hindi aalis doon si Rodrigo Duterte, doon ipapatupad yung warrant of arrest na galing po sa ICC through Interpol. Kaya kung yun ay sitwasyon kay Rodrigo Duterte, malamang sa malamang, kung si Rodrigo Duterte nga hindi kinatigan ng China, how much more itong si Bato de la Rosa. Kaya sa aking paniniwala mga tol, hindi tatakas itong si Bato de la Rosa palabas ng bansa. Mas malakas ang paniniwala ko na ito po ay magtatago dito sa ating bansa sapagkat mas marami pong makakaprotekta sa kanya dito Tandaan natin, dating chief PNP po ito. Dati po itong military, graduate po ito ng Philippine Military Academy. Marami din pong mga Duterte supporter kahit paano sa Pilipinas, lalong-lalo sa Mindanao. Kaya ang pinaka-strategic na gagawin niya ay hindi lumabas ng bansa kung hindi magtago po dito sa Pilipinas. Siyempre, alam niya rin po, dati siyang PNP chief. Ano po? Pero tama kayo na mamimili siya ng bansa. Opo. That is a possibility po, Sir Alvin. Pero sa akin nga po, mas maganda sana kasi pinagsimulan ng lahat ng kaguluhan na ito ay kay Senator Bato po. So mas maganda being a member of law enforcement before. Baka alam naman po niya mas maganda na usanap po siyang lumabas at harating po yung kanyang kinakarap na usaping legal po. Yun ang pinakatama talaga, Kusa sanang sumuko si Bato de la Rosa at harapin ang kanyang kinakaharap na usaping legal ayon kay Director Melvin Matibag. Pero tanungin ko kayo bago magtapos itong ating programa mga tol, i-comment nyo sana diyan po sa chat area. Ano ang paniniwala ninyo? Tatakas ba ng bansa itong si Bato de la Rosa o mananatili po ito dito sa Pilipinas at dito magtatago? Again, kung ako po tatanungin ninyo,
mas naniniwala akong dito sa Pilipinas magtatago itong si Bato de la Rosa at hindi po yan lalabas ng bansa. Mas safe kasi siya rito. Paki-comment nyo po ang inyong opinion sa live chat. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay May 20, 2026. Shoutout po at magandang araw. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.